Itong nagcha-challenge po sa atin, I think, member po ito ng, Ang Dating Daan. Actually, Ang Dating Daan po kasi, name po 'yan ng, name po 'yan na program ng isang samahan na narehistro at na-establish po dito sa tinatawag na Pilipinas. Ang samahan pong ito, ang pangalan po nila, yung pinakaunang rehistro po nila, ang pangalan po ay ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. At narehistro po ito under SEC registered number 92658. So nandito po yung rehistro po mga sir at saka mga ma'am, ha. Nandito po yung tinatawag na rehistro para makita po ninyo. So Securities and Exchange Commission, EDSA, Green Hills, Mandaluyong, Metro Manila, SEC registered number. Actually nandyan po eh. Inaano ko po yan. Okay ha, nandyan po. Okay, SEC registered number 92658. Nandyan po sa left siguro ito. Yun. So 92658. Ang sabi dito, certificate of filing of amended articles of incorporation. To all to whom these presents may come greetings. This is to certify that the amended articles of incorporation of ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated, copy annex adopted on December 30, 1981 by a majority vote of the members of the Board of Trustees and at least 2/3 of the members of the corporation is certified under oath by the Secretary and majority of the Board of Trustees of the corporation, was filed in this office on the 22nd day of July 1982. Pursuant to the provision of Section 16 of the Corporation Code of the Philippines, Batas Pambansa Bilang 68, approved on May 8, 1980, and attached to the other papers pertaining to said corporation. In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of this commission to be affixed at Mandaluyong, Metro Manila, Philippines, 22nd day of July in the year of our Lord, 1982. So dito, rehistro po ito nila. At imposible po na hindi po mare-recognize ng mga members ng samahang or korporasyon na itinatag ni Mr. Soriano itong rehistro na ito. Hindi po pwede na hindi po ila ito mare-recognize. And at the same time, meron po silang tinatawag na Articles of Incorporation. So ito po, meron pong Article 1, Article 2, hanggang Article 9 po ito kung hindi ko nagkakamali. So nandito po yung Articles of Incorporation po nila. And pirmado po ito, sa bawat gilid po, pirmado po ito. At isa sa mga pumirma po dito ay si Mr. Eliseo F. Soriano. Yan. Okay, so ngayon. So ano po yung punto po natin dito mga sir, mga ma'am? Number 1, rehistrado po yung iglesia po nila, yung sekta po nila. Kung rehistrado po ito, meron pong mga responsableng nagparehistro. At yung nagparehistro na yan, meron po nakalagay po ng mga pangalan sa left side, sa right side po ng nasa search naka-share screen po natin. Ang mga pangalan po ng mga tao nagparehistro po dito, babasahin ko po ha. Mga sir, mga ma'am. Number one, si Mr. Nazario Regalado, Carmina Bising, Noli Dacer, Manuel Bacusa Jr., Renato Di Malanta, Ricardo Irice, Mario Yutok, Eduardo Erese, Guillermo Morales, Eliseo F. Soriano, Chairman. All of them na nagparehistro, lahat po Filipino citizen. E bakit po? Kasi si Mr. Regalado from Kalumpit, Bulacan, Carmina Bising from Minalin, Pampanga, Noli Dacer from Makati, Metro Manila, Manuel Bacusa, Metro Manila again, Ray Di Malanta from San Fernando, Pampanga, si Ricardo Irice from Magulang, Pampanga, si Mario Yutok from Guagua, Pampanga, Eduardo Irice from Apalit, Pampanga, Guillermo Morales from Hagunoy, Bulacan, Eliseo F. Soriano from Apalit, Pampanga. So yan po yung mga lugar po nila. Ibig sabihin, ito po yung mga incorporators. And ayon sa batas, pag sinasabing incorporator, sila po yung originator. Diyan po nag-o-origin yung corporation or yung samahan na naipatala o naiparehistro sa gobyerno po natin. So, dito, ang mga nagparehistro, mga Pilipino. At ang kanilang ipinarehistro, Philippine-made. Philippine-made po yung kanilang ipinarehistro. Hindi po Jerusalem-made or made in Jerusalem. Hindi.
ang ipinarehistro po nilang corporation made in the Philippines. Ang ipinarehistro po nila sa gobyerno, made in the Philippines. Siyempre, kung made in the Philippines, may particular address po ito. So kaya nga, kung titinan po ninyo, so ang nagparehistro, mga Filipino. So imposible na wala po silang particular address sa kanilang tinatawag na ipinaparehistro. So meron po silang particular address. At ang particular address na yan, nandyan na. So ang particular address na yan, so nandyan, yung background information sheet. At kung titinan po ninyo, kung papansinin po ninyo mga sir, mga ma'am, ang sinasabi po dito, name and address of company. So, sa makatwid, ang ipinarehistro ni Mr. Soriano, hindi po iglesia, kung hindi isa pong tinatawag na kumpanya. Company po yung ano niya, yung ipinarehistro po niya. Anong pangalan po ng kumpanya po niya? Ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Then date of registered, so nag-apply po sila April 30, 1980. Saan po bang address, mga sir, mga ma'am? Bagong Pag-asa Village, San Vicente, Apalit, Pampanga. Yan po yung company address po nila. Ano po yung nature of business po nila? Number 1, propagation of the gospel of Christ. Yan po yung negosyo po nila. Maintenance of Sunday services. Yan po yung tinatawag na negosyo po nila. Holding of Bible classes. Yan po yung negosyo po nila. Kindergarten services, care of indigent members. Yan po yung business po nila. So ngayon, kung titignan po natin, kung i-compare po natin sa banal na kasulatan, ay ang layo-layo po mga sir, mga ma'am. Eh bakit po? Kasi ang iglesyang itinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo, itinatagpo 33 AD pa. Eh sa kanila, 1980, na-approve yung registration application, na-approve po siya 1982. Diyan palang palpak na. So, ibig sabihin, 1,920 years na nakalipas, before pa sila nag-exist, na nandyan po yung iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. Diba? Ang layo-layo. Number 2, ang sabi ng banal na kasulatan, mga sir, mga ma'am, ito po ha, babasahin ko po mga sir ha. Ito po yung sinabi ng banal na kasulatan. St. Luke chapter 24 verse 47. Ito po ha, babasahin ko po mga sir. 24:47. Ayon kay St. Luke, sabi pa niya dito, ito po yung statement ni San Lucas, na estudyante po kasi, St. Luke po kasi, estudyante po siya ni St. Paul, San Pablo. Okay, dito, babasahin ko po. 47. At dapat ipangaral sa buong mundo, mula sa Jerusalem, na sa pamamagitan niya patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. E tanong, saan po ba magsisimula? Magsisimula po sa Jerusalem. Eh sa kanila, hindi po sa Jerusalem nagsimula eh. Saan po nagsimula? Basahin na po natin ulit. Saan po nagsimula itong sulpot na ito? Ano pong address po nila? Bagong Pag-asa Village, San Vicente, Apalit, Pampanga. Yan po yung address po nila. So dyan po nagsimula yung tinatawag na ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated, na inahaniban ni Mr. Bapa. At siyempre, alaman po natin, talagang wala po yung connection sa Biblia. Bakit po? Kasi yung ipinarehistro po nila, kumpanya. Company. Kumpanya po yung ipinaparehistro po nila. So, sa Biblia, ang layo-layo, hindi po tinatawag na magkaabot or ma-reach po yung tinatawag na requirements para magiging totoo itong ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.